Open tayo ng Play Store. I-search natin Canva. Tap natin install. Duplicate, change the content, change the headings, subheadings. Napakasimple. Gusto mo ba gumawa ng presentation kaso wala kang laptop? Meron akong alternate na paraan para makagawa ng presentation gamit lang ang iyong cellphone. Ito ang paggamit ng Canva. Kung interesado ka, just keep on watching. Hello, my name is Aljon. Welcome to my channel. Today, meron naman tayong vlog. Ito ay ang paggawa ng presentation gamit ang Canva. Ang Canva ay mobile at web application kung saan ay pwede kang makagawa ng presentation, infographics, flyers, resume, at marami pang iba. Ang kagandahan sa Canva ay meron silang pre-design or templates para mas mapadali ang iyong paggawa. Ito lang ang mga kailangan mo: internet connection, cellphone, at Canva. Sa video na ito, ituturo ko sa iyo kung paano gumawa ng presentation nang walang templates. Ibig sabihin, mano-mano kung inalagay yung text at photos sa presentation para medyo challenging. Open tayo ng Play Store. I-search natin Canva sa search bar. Tap natin install. Wait lang natin. Okay. Okay, tap open. Okay, so ilagin natin yung account natin. Usually Google account ang ginagamit dito. Tap natin yung account. And welcome to Canva dashboard or the homepage. Okay, so dito bibigyan ka ng mga templates para sa iyong work. Yan, social media, so marami kang pwedeng gawin dyan. Facebook post, Instagram post, at marami pang iba. So pwede ka rin manggawa ng video sa Facebook video, YouTube video, TikTok videos. And sa presentation, so pwede ka dyan gumawa ng iba't ibang size and also iba't ibang templates. So marami ka rin pwedeng gamitin dyan na tools kagaya ng print, docs, and whiteboard. So balik tayo sa presentation. Tap plus sign. Choose presentation 16 by 9. So mag-create si Canva ng working area para sa iyo. Okay, sa design, dyan tayo mamimili ng templates sa presentation natin. Sa elements, dyan tayo pipili ng mga object na pwedeng ilagay sa presentation. Sa text, dyan tayo mag-add ng text, headings, subheadings, iba-ibang font style. Sa gallery, dyan tayo mag-add ng picture at photos. So start na tayo manggawa ng presentation gamit ang Canva. Okay, add tayo ng text. Pwede mong ilagay kahit saan yan. Add tayo ng photos. So pwede nyo i-adjust. Add tayo ng slides. Add ng headings. Add tayo ng subheadings. Okay, type natin yung content, yung nilalaman. Pwede natin baguhin yung color ng font. Mag-add tayo ng another text. Yan, i-type ulit natin yung content. So by the way, yung content natin is about animals. Yan, i-adjust lang natin. Pwede nyo i-place sa left, middle, right. So, kayong bahala. Okay, add tayo ng another slide. Baguhin natin yung back color. Add tayo ng elements. Resize natin siya. Okay, add tayo ng headings.
So, ulitin ko lang ulit yung ginawa ko kanina. Add ng headings, subheadings, tapos photos. I-align lang natin. Add tayo ulit ng another text. Yan. Yung sunod na slide is amphibians. Add tayo ng photos ng amphibians. So, i-adjust natin. I-adjust lang natin para magkasya yung tatlong photos. Okay, so sunod, duplicate na lang natin. So para hindi tayo mahirapang mag-layout or hindi tayo mahirapang mag-adjust, babaguhin na lang natin yung content. Okay, sunod na slide is about birds. So yun lang, since dinuplicate ko siya, so babaguhin ko na lang yung content. Okay, and also yung picture na tatlo, so babaguhin ko lang din siya. So replace picture ng tatlong birds. Okay, so i-adjust ko lang. So meron ditong tatlong picture. Hummingbird, ano ba to? Manok, tapos eagle. Okay, so sunod, duplicate ulit natin. So fish naman. So baguhin ulit natin yung content ng headings at saka subheadings and yung picture. Yan, may shark na. Okay, adjust ko lang. Sunod, duplicate ulit natin. Baguhin natin yung back color. Sunod na animal is mammals. Ganoon pa rin, change the headings, yung content, and the subheadings. And the picture, syempre mga mammal yung mga picture dyan. Yan, may elepante na. So, resize lang natin siya. Sunod, last is reptile na. So, ganun pa rin. Same procedure. Duplicate, change the content, change the headings, subheadings, change the photos. Napakasimple. And maglagay na tayo ng reference. Okay, naganda ko ng another slide. Okay, baguhin natin yung color. Subheadings. Okay, ilagay natin yung source. Okay, so yung last part, lagay tayo ng thank you. Ayan. Okay, sunod. So, i-save na natin siya. Download na natin. So, para ma-open natin sa ating phone kahit walang internet. So, ayan. Save as PPTX for PowerPoint. Okay, tap nyo lang yan. Ayan, so wait nyo lang. Okay, wait nyo lang. Yan. So, na-download na siya. So, pwede siyang i-open sa preferred app ninyo. Pwede na kayo magawa ng link para ma-share yung link. Makita online yung inyong slide. So, open natin sa ating local phone or local device. Ayan. So, ito na yun. Ayan, ito na yung slide.
So, try nga natin. Types of animals. The animal kingdom, amphibians, birds, fish, mammals, reptiles, reference, thank you. Okay, in conclusion, maganda ang Canva kasi friendly user ito at napakaraming tools para mapaganda ang iyong presentation. So kung nakatulong ang video na ito, paki-subscribe naman and paki-click na rin ang notification bell para update ka sa mga i-upload ko na video. Maraming salamat sa iyong panonood. See you on my next video.